Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong issue ni Leila de Lima. No? Actually, may nakita akong post dito coming from Attorney Trixie and Attorney Ahmed. Open natin yung page, tingnan natin yun. No? So, few days back, nakalaya nga po, nakapag-post po ng bill si Leila de Lima together with yung mga ano niya, mga co-accused niya. No? And natawa lang ako dito sa naging post ni Attorney Trixie. Attorney Trixie. Sabi niya rito, Diyos ko mahabagin, some people are saying bail lang yan. Di pa naman absuelto sa third and last case ni Leila de Lima. We know that. But, ito yung sabi niya, we also know that the judge determined that evidence of guilt is not strong. Kaya nga, nagka-bail kahit punishable by life imprisonment or reclusion perpetua. So unless the prosecution present additional evidence, which sabi naman ng lawyer ni Leila de Lima na hindi na sila makakapag-present pa ng additional evidence. Or, ito naman yung or nila Attorney Trixie, argue successfully that the recanted testimony is carrying no weight. There will be an acquittal because the determination that the evidence of guilt is not strong will stand. Okay. So, dito, ina-anticipate na nila Attorney Trixie, there's a possibility na ang third case is ma-acquit. Sabi din niya dun sa kanyang live that yung first case yata ni Leila de Lima was acquitted by the same judge. No, hindi ko pa napapanood pero the live itself is very interesting. Marami tayong mapupulot doon na aral, marami tayong maiintindihan doon sa video na yan. Now, kung bibigyan ko kayo ng isang analogous example, alam niyo yung story ni ng rape case ni Bong Navarro. Yung rape case na yon naging bailable din yon because of the same, sabihin na lang natin, determination that the evidence of guilt is not strong. So, nakapag-bail po siya doon. And eventually, na-acquit po siya doon sa case na yon as far as I'm concerned. Bakit? Ano sabi ng korte? Ayon po sa korte, ang mga statements daw po ni Denise Cornejo, okay, ay inconsistent. Okay? So, siya ay na-acquit. So, are we also expecting the same thing dito sa case ni De Lima? Gaya ng sinabi ni Attorney Trixie, there's a probability. Because pag hindi naging successful ang prosecution, no, malaki ang chances na pwedeng ma-acquit ang kaso ni Leila de Lima dito sa case. Pero sa tingin nyo dyan mag-i-end yan? Of course not. Noon pa man, expected na yan. Expected na yan. Okay? Expected na babalik at babalikan ni de Lima at saka ng team niya na magkakaso sila. Pero sabi nga nila dito sa news, no, at the end of the day, gusto muna nilang tapusin kung ano yung hanggang sa ma-acquit siya and then eventually, pinag-aaralan nga daw kung ano daw ikakaso kay PRRD at saka kay dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. However, nagkaroon nga ng comment dito si Attorney Panelo at saka si Attorney Roque. Pakinggan natin guys. Naman kay De Lima si Attorney Salvador Panelo, dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte. Hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Natatandaan nyo, siniraan ng Pangulong Duterte, di umano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima. Sabi naman ng dating presidential spokesperson ni Duterte na si Harry Roque, hindi tamang sabihing nakalaya si De Lima dahil wala na sa pwesto si Digong. Ang nangyari po, nang nawala na si Presidente Duterte, isa-isang bumaliktad ang mga testigo laban kay Leila de Lima. Tanungin niyo ang mga sarili ninyo. Mas nagtitiwala ba kayo ngayon sa isang sistema na ang mga testigo hindi na matatakot ngayon na magsinungaling dahil wala namang mangyayari sa kanila pag sila ay nagsinungaling? Nagbabalik. I really don't think so na walang mangyayari sa kanila kung sila ay magsisinungaling. Diba? Not unless gaya nga ng napag-uusapan na dati pa from the previous cases na may mga nag-recant. Noon pa man pinag-uusapan na yung mga nag-recant daw kakasuhan ng perjury. 'Di ba? Bakit hindi nyo yung gawin? Nakasuhan ng perjury itong mga taong to.
At ang tanong, ito lang yung tanong dyan eh, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang sila nag-recant? Dahil wala na raw si PRRD? If you have the balls to recant ngayon, dapat noon palang ginawa niyo na. Hindi sana hindi nagsuffer si Leila de Lima. Another question, meron bang sumuporta sa mga taong ito para mag-recant? Sino ang nag-encourage sa kanilang mag-recant? Kasi kung sasabihin mong voluntary ang pagre-recant nila, what took them 6 years, di ba? Dapat noon pa man, well, initially, hindi ka na dapat nag-testify. Kung yung mga reasons mo ay ganun. Tama? Or even though na may nag-influence naman sa'yo noon, di sana, during the time pa lang ni PRRD, nag-recant ka na. Sana magkaroon tayo ng ng additional batas na pag ganyan nakatagal yung pagre-recant, pag ganyan nakatagal yung case tapos magre-recant ka, dapat hindi ka na pinagre-recant, hindi ka na inaalaw mag-recant. Kasi very questionable na yun eh. Para sa akin very questionable na yun eh. Kung meron nag-influence sa'yo back sa initial part or sa initial stages ng case, within a period, dapat may prescriptive period yung pagre-recant. Yun, lagyan nila ng prescriptive period ang pagre-recant. Na after X amount of time, after 1 year, most probably 12 months, hindi ka nag-recant. Ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-recant sa susunod na mga taon. Diba? Kasi kung kaya mo mag-recant anytime, even after siguro 100 years, kalokohan. Kung gusto niya lang palabasin na inosente si Leila de Lima. Nakakulong na nga, tumatakbo pa sa election eh. Nakakulong na nga, pero sumisweldo pa rin galing sa taong bayan. Sa tingin niyo, makatarungan yon para kay Leila de Lima? Hindi. Mas hindi makatarungan para sa taong bayan. Bakit? One, kahit nakakulong si Leila de Lima, tumatanggap siya ng sweldo galing sa gobyerno. Pinakita yan ni SAS. Na kahit nakakulong na siya, meron pa siyang na-utilize na funds, I think, nasa 90 plus million. Kaninong pera yan? Pera yun ng taong bayan. Eh. Ano naging pakinabang natin kay Leila de Lima nung nakakulong siya? Wala. Ano nagawa niya bilang senadora? Wala. Tumakbo pa nga eh. Diba? Nakatakbo pa nga noong 2022. Ito yung mga bagay na kailangan nating i-correct. Na pagka may mga pending case ka, hindi ka pwedeng tumakbong opisyal. 'Di ba? O, di ba, may pending case ka, tapos sumisweldo ka pa. So, yung pera ng taong bayan, there's also a possibility na pwede rin magamit para sa kanilang mga legal cases. For whatever purpose it will serve them. Yung fund na yon. Diba? Sa tingin nyo, mag-i-end tong saga na to? Hindi. Feeling ko nga habang buhay magkakasuhan tong mga to eh. Diba? Isa rin sa mga nakikita ko, okay, halimbawa na lang, magkaso tong si Leila de Lima. Gano'ng kalakas ang ebidensya niya? Laban naman kay PRRD at saka kay dating Secretary Aguirre. Diba? Ganun lang yun. Kung ping-pong, magbabalikan lang ng sagutan yan. Kasuhan sa kasuhan, kasuhan sa kasuhan. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung mga thoughts nyo regarding this issue. Sa totoo lang, utang-uta na ako. Dito ko napansin na wow, iba talaga ang ni Leila de Lima. Marami namang hindi interesado, pero almost siguro 10 to 15 minutes na siyang laman ng news. Sa lahat ng outlet, nakakatawa lang. Diba? Nakakatawa lang. Anyway guys, again, maraming salamat. I'll see you in the next video. Bye guys!